ika'y di nagbabago. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri sinasamba kita. Pinupuri sinasamba kita. Diyos, Dakilang Diyos at Panginoon. tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay Minsan pa, nagmamahal. mula sa umpisa, sabihin natin kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, ika'y laging tapat. ika'y laging tapat kung magmahal. Ang tawa ay huwag magpas sa walang hanggan. Ang iyong tawa ay magpapalang hanggan. Pinupuri sinasamba. Pinupuri sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Sama-sama din pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos ang Panginoon. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin Minsan ay pa, mula sa ating nagmamahal. puso, sama-sama tinig pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Lahat ng nagmamahal sa Panginoon Jesus. Pinupuri,
nasa atin ay sa uling pagkakataon. Oh, pinupuri, Sinasamba kita, yes, Jesus. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Sabihin po natin, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon, ay sinasamba ka namin. Pinapasalamatan, Panginoon, sa oras na ito, sa bawat buhay. Lakas, Panginoon, at taglay namin na una namin dapat pinapasalamat at nakikita, Panginoon, sa aming buhay. At ayan mo, Panginoon, sa gabi nito, O Diyos, lubos-lubos ka namin, paparangalan, bayabaylag, Panginoon, ang nararapat para sa Diyos. At muli, Panginoon, kami ay namamanhikan, O Diyos, sa iyong banal na Espiritu, na gumawa at kumilos ka, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon, ang gawain ito. At hayaan mo, O Diyos, na kami ay lalabas sa iglesyang itong punong-puno. Taglay, Panginoon, ang pag-asa, pananampalataya, Panginoon, at magawa namin, Panginoon, ang nais mo sa aming buhay. Dalahin ko, Panginoon, lalo tigil, Panginoon, sa aming Senior Pastor, Panginoon, ang gagamitin mo para, Panginoon, maipahayag ang iyong nais iparating, Panginoon, sa bawat buhay ng narito. Patuloy mong bahiran ang kanyang mga labi at puspusin mo siya ng iyong banal na Espiritu. Puruin mo po siya, O Diyos, upang ang iyong tinig, Panginoon, ay marinig namin, O Diyos, sa pamamagitan niya. At salamat po, at patuloy na sinasamba ka namin, Panginoon, nilaluwalhati. At lahat po, Panginoon, ang gagamitin mo para sa iyong kalwalatin at karangalan, Panginoon, maging sa song leader, Panginoon, sa guitarist, O Lord, sa backup, O Lord, hallelujah. At sa maging magtitestimony, Panginoon, hallelujah, patuloy mo silang pagpalain. At ayan mo, Panginoon, ang iyong kadakilan at kalwalatian, Panginoon, ay mahayag sa gabing ito in the name of Jesus. Allah, magsabi ng Amen! Amen. Hallelujah! Siguro po, para po makapasok yung lahat, ano po, hallelujah, medyo isip-isip po tayo dito, yung mga bangga na po. Kasi po, lugi sila pagka hindi nila marinig ano po, yung salita ng Diyos. At tayo po muna na po, bago dumako tayo sa salita ng Diyos, tayo po muna ay muli, ano po, patuloy tayong sasamba at magpupuri sa ating Diyos. Hello, nakikinig pa kayo? Tayo po muna na, tayo po muna. Hallelujah. So, tayo po ay patuloy na sasamba sa ating Diyos upang ibalik po ang pasasalamat para nga po sa kanyang kabutihan. Amen? Okay, tayo po muna. Bakit po natin kailangan parangalan ng Diyos? Sapagkat, mapapansin nyo na po, hallelujah, galing po sa malalayong lugar ang mga taong ginagamit ng Diyos, ang kanyang mga lingkod para lang, ano po, ipahayag yung kanyang kabutihan sa atin, ang kanyang pag-ibig. Kaya po, karapat-dapat po na maibalik natin ang parangal at papuri sa ating Diyos sa gabing ito. Amen? Hallelujah! At tinatawagan ko po si Sister Melanie para po pangunahan tayo sa pag-awit sa Diyos. Praise the Lord. Ngayon po, patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Kasi nga sa ating ang sabi, kahit sa ang sulok ng mundo po ay dapat na po tayo na magpuri sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya po, ngayon po, umawit tayo. Umawit ng sabik sa presensya. Okay. Tayo po sa Panginoon. Palakpak. Sakto tayo. Yan. Ako ay narito. Inakasama sa presensya mo'y galing.
na makita. Nananabik na makita. Luwalhati. Minsan pa, ako ay narito ngayon. Naghihintay. Inaasam, pasensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon. Nananabik na makita. Luwalhati. Come on! Hallelujah! Sumasayaw! Sumasayaw! Sa galang talon! Nananabik na makita. Muli mong pagisita. Panginoong Jesus! Talon! Panginoong Jesus! Malayang-malaya ka! Malaya ka! Pag-uwi mo ang buhay ko. Ito'y iyong. Minsan pa, ako ay narito. Ako ay narito. Amen. Inaasam. Ako'y muling maranasan. Ako ay narito. Nananabik na makita. Nananabik na makita. Hey! One, sumasayaw na nga. Sa galang talon! Nananabik na makita. Muli mong pagisita. Panginoong Jesus! Panginoong Jesus! Malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y sumasayaw na lang. Sabihin natin. Sumasayaw na nga. Sa galang tumatawa. Ha ha ha. Nananabik na makita. Muli mong pagisita. Amen. Panginoong Jesus. Malayang-malaya ka. Malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong. Amen. Langit ang aking nalaman. Sa tuwing kanina, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasan, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kanina, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Come on, clap your hands. Come on! Come on! Come on! Sige! Makakabay! Gayahin nyo kami! Amen! Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Kadalasan mo, ikaw ang nais. Ikaw lamang ang pumili. Pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo makihahamin. Ako'y iyong piliin. Langit ang aking nadarama. Amen. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumalangit, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Langit! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, walang pagkakamay! Ang puso ko'y sumisigla. Isa pa, langit! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y
kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Amen. Hindi po ba? Kaya po sa bawat araw-araw, bawat oras, ito natin tinatanong ka ng kanyang pasensya, di ba? Ngayon po, dahil alam po natin, kailanman ang Panginoon na naging tapat sa kanyang mga pangako. Diba? Kailanman sa anumang mga problema natin sa ating buhay, nandito tayo sa harapan ng Panginoon, patuloy na nagpupuri sa Kanya. Diba? Kaya po, minsan sa ating buhay, patuloy ko natin ang sa Panginoon, kung ano po ang nasa ating puso, ipakita natin na tayo nagagalak, na narito siya sa ating harapan. Kaya sabi nga ng Panginoon, isa man o dalawa, tatlo, nagpuri sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Diba? Kaya po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa kanya po tayo umaasa, bawat buhay na natin. Sa'yo umaasa. Kaibigan at sa'yo nagkukulang. Kabutihan. Kaya sa ating hallelujah.
pangako mo sa aming pinangawa kasama ng tunay na pulisan. Napakabuti mo, Panginoon. Lalo sa lugar nito, Panginoon, na mabias. Pagpapala, Panginoon, lalo sa kanila, Panginoon, pagkakulad na sila po ay dumanas po ng mga paghihirap. Hindi man pantay-pantay sa mundong itong Panginoon, sa iyong harapan. Lahat po ay pantay-pantay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katagumpay sa gabing ito, Padugad. Patuloy na ng pulit sumasama sa iyo, Diyos, at pag-aaral ng mga banal sa ating halimutin. Salamat in the name of Jesus. Amen. Palakpakan ko lang. Amen. Hindi na po mga isa. May nasa loob po, may isa pang upuan. Ay, nasa labas pala, sorry. Praise God po. Siyempre po ano po, hallelujah. Ang sabi nga po ng mga awit, Kabanata 186, Kabanata 1 hanggang 2. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, samantalang ako'y nabubuhay, pupurihin ko ang Panginoon, ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos, samantalang ako ay may buhay. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya napakasarap po magpuri sa Panginoon, ano po, at natitiyak po ko na ang Diyos po ay lagi pong natutuwa na po sa mga anak na hinihintay niya lagi misumamit ng kadakilaan at papuri sa kanyang dakilang pangalan. Isa muna nga pong malakas sa palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. May inihanda po kami para sa inyong physical, pero bago po namin pakainin ang inyong physical, bubusukin po muna namin para po complete package ang inyong spiritual. Amin ba? At siyempre po, pasimula po ng aming pagpapakain, makakarinig po tayo ng isang tao na binago ng Diyos. At kumbaga po ay mga ginawa ng Diyos para po makapuno tayo ng mga bagay na magagamit natin upang lalo pa tayong maglingkod sa Diyos. Ano po? Kumbaga po ito ay isang, sa English po ang tawag ay inspirational message, na ibibigay po sa atin ni Brother Nilo Reyes. Yun. Purihin natin ang Panginoon dahil ang Diyos ay napakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Lalo na yung mga bata na ngayon pa'y bata pa ay nagsisimula ng magpuri sa Panginoon. Kayo ang susunod na henerasyon sa amin. Kami mga umiidad na, kayo mga bata ang susunod sa amin at napakapalad din yun at bata pa kayo ay makilala ninyo ang ating Diyos na mapagmahal. Amen po ba? Amen mga bata, napakapalad natin dahil tayo nagkaroon ng isang pastor na handang tumulong sa atin, kaya sobra kaming na-bless. Para sa kaalaman ninyo, 10 taon na akong na-born again. At talagang masasabi kong napakabuti ng Diyos sa buhay namin. Kahit kami walang anak na mag-asawa, but ang Diyos ay napakabuti dahil sa bawat kahilingan namin ay pinagkakaloob nila sa amin. Na talagang pinanghahawakan namin lagi ang mga pangako niya na sa pangako niya na hindi niya kami iiwan ni pababayaan. Amen. Dahil buhat sa aming pagparito ay talagang kami nag-uumapaw ang aming kasiyahan at sabi ko nga hindi ito magiging huli, ito'y una at siguro babalik-balikan ko ang lugar na ito para sa inyo at talagang ang Diyos ay mabuti, kaya harinawa isama ninyo kami sa inyong mga panalangin dahil kami na may ang bawat satellite, ang bawat nasasakupan ng God Most High ay kasama namin sa aming mga panalangin na ang bawat isa sa atin ay bigyan ng mga biyaya. Masabi natin hindi tayo pantay-pantay, ba't sa Panginoon ay pantay-pantay tayo. Walang sinasabi ang Panginoon na kami naroon sa ibang bansa, kayo naririto, ang Diyos ay pantay-pantay ang pagtingin sa atin. Kayong mga bata, hindi nyo maalay nyo sa inyong pag-aaral, sa inyong pagkilala at pagmamahal sa Diyos, makapunta rin kayo kung saan sa bansa hindi natin alam.
Dahil nung bata pa ako, hindi ko rin alam na ako'y mangingibang bansa. Kaya mag-aral kayo, matuto kayong kumilala sa Diyos. Pag-araw ng linggo o araw kung anumang araw ng pagsamba ninyo, sabihin ninyong, pupunta ako sa bahay-sambahan dahil ang Panginoon ay nandoon. At maniwala kayo sa hindi, sa oras na ito, narito si Lord. Amen. Nasa ating harapan. Kaya, masasabi kong, napakapalad natin nga dahil tayo nagkaroon ng pastor na talagang hindi niya alintana ang pera, pinansyal, ang kung anumang bagay. Nakita naman niyo last year, ang buong pamilya niya ay naririto sa kabila ng mga alon, pero pinilit nila. Kaya masasabi kong napakapalad natin at tayo ay mahal na mahal ng ating senior pastor magaling sa mundo. Maraming ang lahat ng ito ay ating utang na loob sa Diyos dahil ginamit siya para tayo ay naririto ngayon, hindi para talagang ang ginawa niya ang kanyang magagawa. Nagkaroon tayo ng ganitong kapilya buhat sa pamamagitan din niya. Kaya napakapalad natin. Kaya ulit-ulit ko, yung mga bata at yung mga narito mga kabataan, huwag kayong manghinawang purihin ang Diyos at pasalamatan. Talagang ang Diyos ay napakabuti, walang katulad ang Panginoon. Sa anong asepto ng ating buhay, kahit kayo nasa saan man, basta ang sabihin laan ninyo na, Lord, ang pangako mo sa amin, hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kapababayaan. Kaya sa kayo, bagyo man, anumang mga unos ang dumaan sa ating buhay, basta tayo may Diyos na nagmamahal, hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Amen. Kaya ang lahat ng ito ay pinasalamatan ko sa Diyos. At binabalik kong lahat ng parangal at papura ay para lang sa Kanya. Amen po ba? Amen. Praise God. Nakakatuwa po na hindi po nila alintana na po. Isang bagay po yun na ang sabi niya, para po mapunan ang ating pangangailangan, spiritual man o financial, po, gumagamit pa ng mga tao po, para po yun ay mapunan. At sa lahat po sa kanilang buhay at nagpagamit po sila po. At syempre po, iniksyan lang po yun ng ating kapatid na si Brother Milo. Kasi po may dudugsong po ang kanyang may ilaw na may ilaw ng tahanan. At yun po si Sister Lilian po. Ito pasalamat po sa inyong lahat at kami bless na nandito ngayon. Saka hindi ko akalain na makakarating kami dito kahit malaki ang halong ba. At salamat po ako sa una sa Panginoon at sa inyong lahat. At ganoon din po ang aming senior pastor. Kung hindi siya, wala kami dito. At ganoon din kay Pastor Leo. Salamat kami sa kanya sa butihan niya na natatanggap namin sa mga oras na ito. Kaya blessed na blessed po kami dito ngayon. Salamat. Amen. Ganun po kabuti ang Diyos. At siyempre po, si Pastor Hans po, i-reserve na lang daw po yung para sa kanila, para sa tabo. Po? Kasi baka maubos po, hindi naman kami mapuno. At lahat po yan, pupunan po ng ating mahal na senior pastor. Pero bago ko po siya tawagin, hallelujah. Bakit po hindi natin lubos na pasalamatan po ang ating Panginoon? Isa pa pong masiglang awitin para sa Diyos. Amen? Mauulang po tayo ni Pastor Hans. Okay. Sige, kulang po ako. Kayo po kayo. Kayo po tayong lahat. Oh! Yeah! Diyos ika'y pasasalamatan.
mga malayang Pilipino, pinususmo. Pag-ibig ko man, kami magpupuri sa'yo, nakikiisa sa buong mundo. Mga malayang Pilipino, pinususmo. Minsan pa, kami nagpupuri sa'yo. Kami nagpupuri sa'yo, nakikiisa sa buong mundo. Mga malayang Pilipino, pinuspusmo. Kami magpupuri sa'yo. Kami magpupuri sa'yo, nakikiisa sa buong mundo. Mga malayang Pilipino, pinuspusmo. Kami magpupuri sa'yo, nakikiisa sa buong mundo. Mga malayang Pilipino, pinuspusmo. Kami magpupuri sa'yo, nakikiisa sa buong mundo. Mga malayang Pilipino, pinuspusmo. Ng pag-ibig mo. Amen! Palakpakan ang Panginoon! Amen! So, praise God po. Pwede na po ulit po ang bawat isa. Amen. So, happy po ba ang bawat isa? Ano po? Naniniwala po ko ng Diyos ay narito. At syempre po na po, pupunta na po tayo sa, hindi ko na paratagalin na po, habang kayo gising pa. At nananabik? Nananabik ba? Amen. Ng Diyos, ano po, nadadali ng ating Senior Pastor, ano po, tayo pinagpapasalamat sa Diyos, ano po, sapagkat sabi ko nga ano po, hindi alintana ng ating Senior Pastor, ano po, yung pera na nawawala sa kanya para sa gawa ng Diyos. Ano po, sana nagre-relax siya, pero ang mapapansin niyo mga kapatid, ano po, malalaking alum po na naman, ano po, kasi expected, April, ano po, relax na kayo. April po, sana po, ano ba, medyo relax na po, pero hindi pa rin po alintana po, happy pa rin ang ating Senior Pastor po na dalhin ang salita ng Diyos. Sa kanya na po, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos at bilang pagrespeto po, tayo po ay tumayo. Amen. Paggalang ano po, sa lingkod na gagamitin niya sa gabing ito. Tinatawagan ko po si Pastor Edmund Obes para po sa ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang sagot niya parang hindi maganda. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, wala akong dalang Biblia at karamihan din naman sa inyo wala rin dalang Biblia. Okay ba sa inyo ang gamit ko o tanggalin na lang? Mas malakas? Mas maganda na mayroon o wala? Maganda. Mas malakas-lakas. Okay, gusto kong basahin pala. Wala pala akong dala. Gusto kong banggitin ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 3. Siguro naman intindihan yung chapter verse 3. Kapitulo 5 versikulo 3. Ang sabi po doon, mapalad ang mga dukha sapagkat nasa kanila ang paghahari ng Diyos. Amen. Amen? Manalangin po tayo. Okay? O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, salamat sa gabing ito na kami po ay tinipon mo para magkaisang magpuri at makinig sa iyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw po ang siyang mangusap sa amin pong pagninilay ng iyong salita. At hayaan niyo po na ikaw ay patuloy naming maranasan ang iyong katapatan sa iyong mga pangako, katapatan sa iyong mga salita ay patuloy mong ipalasat, Panginoon, sa bawat isa na sa kabila pong ng kapighatian, sa kabila ng paghikahos, sa kabila ng pagtitiis, ang kagalakang dulot ng aming pagkakilala sa iyo ay magdulot po sa amin ng kakaibang kalakasan. Panginoon, ikaw po ang siyang patuloy na magkuko sa pangangailangan ng bawat isa. In Jesus' name, No battery power. Amen. Okay? Pwede na po tayo magsiupo. At sa makaisa pa, pinagpalang gabi po muli sa inyong lahat.
Hindi talaga kayo mahilig sa magot. Salamat sa Lord sa pag-iingat. battery power. Hindi nga na-charge na lang. Lobot na ga. Lobat. Tanggalin ko na. Nakaka-distract eh. Hindi yan nakatapos. Okay? Gusto ko magpasalamat sa Panginoon na iningatan niya kami. Although malalaki yung alon ay hindi naman kami hinampas masyado. Bahagya lang. Ganon pa man, malaki man ang alon o tahimik ang dagat, kapag wala ang pag-iingat ng Panginoon, pwedeng mayroong mangyari. Sabi nga nila, ang buhay daw ng mangingisda, ang isang paa ay nasa hukay, ang iba, ang isang paa ay nasa dagat. At salamat sa Lord at nakita namin kayong muli. Salamat sa mga kasama ko, Brother Milo at Sister Lily. Kasama po natin sila sa trustees po ng church sa London. Salamat sa buhay ni Pastor Anthony, ni Brother Boy. Salamat sa buhay ni Pastor Leo na siya pong nagpapagamit sa Lord. Salamat din sa buhay ni Salamat sa buhay ng ating kapitan ng bangka. Hindi po kaya ni Pastor Leo ang mga ganyang laking bangka. Nandyan po ang ating kapitan. At saka si Brother Jimel, Brother Emilito, di ba? Salamat din sa buhay ni Brother Shem. First time ko siyang makita. Nakita ko siya sa Facebook at YouTube noon. Pero ngayon ay nakita po ang ebidensya na lubos po siyang pinagpala. At alam niyo naman po na sa kanya po ang lupain na ito, pero dinonate niya po para sa gawain ng Panginoon. Salamat sa buhay niya at sa kanya mismo. At gusto kong, handa na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Okay. Mga ilang oras kaya? 2? Tulog na siguro kayo. Saglit lang po ako magsalita. Pag napansin kong kumakalam-kalam na yung tiyan nyo, ay hindi ko na patatagalin pa. At saka pag humihikab-hikab na kayo, parang sinabi nyo, Pastor naman, antok na kami, manhid ka naman. Baka iniisip nyo, ano kaya kakainin mo maya? At hindi ramdaman ko kayo. Pag ganado pa kayo, magsasalita pa ako, pero pag tahimik na kayo, medyo alam ko na. Sabi nga nila, alam na this. Okay, so, may sinasabi po ang Proverbs chapter 22 verse 3 na ang mayaman at dukha daw ay parehong nilikha ng Diyos. Amen. Amen ba? Ibig din pong sabihin noon, sa mata ng Diyos, walang mahirap at walang mayaman. Amen. Isa pang paano ba sabihin ang nahirapan tuloy ako, salamat. Isa pang mayroong naghahanap ako ng salita na yung mayroon silang kaparehas, katulad, katugma, okay? Pwede ka. Kasi ang mayaman at mahirap daw ay iisa lang sa harapan ng Panginoon, at isa pang bagay na pareho sa mayaman at mahirap, parehong namamatay. Amen. Amen ba? Amen. Kimayaman ka, kimahirap ka, mamamatay ka. May narinig ba kayong mayaman na hindi namatay? Minsan nga, nauna pa silang namatay eh. Kasi yung sakit nila, sakit pang mayaman. Pero ang sakit na mahirap, sakit pang mahirap din. Meron pa nga kanta ang asin. Sino ba kumanta ng asin? Alam niyo ba ang kanta ng asin? Hindi niyo ata alam ang kanta ng asin. Yung kung masdan mo ang mga bata, yung mayaman at mahirap, kung sino sa kanila ang tunay na pinagpapala. Maaring mayroon kayong pagtitiis sa buhay, pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ang tulog nyo ay napakahimbing kumpara sa tulog ng mayaman. Amen. Amen. Maaring sabihin nyo, ang pagkain ng mayaman ay masarap kaysa sa inyo, pero mas nasisiyahan pa tayo kaysa doon sa mayaman. Pagdating sa utang, lamang ang mayaman sa atin.
maaring ang utang natin ay malaki na 100, 200. Ang sa mayaman naman, 1,000,000, 2,000,000. Kasi mayaman nga eh. Mayaman din sa utang. Amen? Pero ang gusto kong ipahatid sa inyo sa gabing ito ay may nasasaad po at nasusulat sa Lucas chapter 16 verse 19 to 31 patungkol po sa mahirap na si Lazarus. At meron din pong mayaman doon, sagana sa lahat ng pagkain, samantalang si Lazarus ay kumakain ng ano? Mumo. Yung mga nahuhulog na pagkain doon sa hapag ng mayaman, yun ang kinakain ni Lazarus. Hindi po kami mayaman at hindi ko po sariling pera po pinapatayo ng church. Biyaya po ng Lord yan at salamat din sa Lord, may bangka po tayo nagagamit. Hindi po kami ganun ka yaman kagaya ng iba, pero hindi po namin kayo pakakainin ng mumong nahuhulog sa aming lamesa. Salamat sa Lord. Ang gusto kong diinan dito, pareho po silang namatay. Tama po ba? Noong namatay po sila sa Lazarus, saan po napunta? Ha? Ay, wala pong sinabing Biblia ng langit. Sa piling ni Abraham. Noong namatay sa mayaman, saan napunta? Sa Hades o sa impyerno. Sabihin na natin. Kung mamatay kayo ngayon, saan kayo pupunta? Hindi nyo alam? Ang Hades po ay impyerno. Payag kayo, pupunta kayo doon? Okay. Ganito po ang nangyari. Sabi ng mayaman, kasi mainit po ang kanyang kinaroroonan, sabi niya, dalangin ko amang Abraham na isawsaw ni Lazarus ang kanyang daliri sa tubig at hipuin ang aking dila sapagkat napakainit sa aking kinaroroonan. Ibig sabihin, nasa impyerno po siya. Sabihin na natin yung impyerno. Wala naman natang gustong pumuntang impyerno. Mayroong isang nagsabing dito, wala po. Gusto niya? Yung hindi sumagot, gusto niya? Gusto niya pumunta sa impyerno? Okay. Mayroon na magkaliwanagan tayo. Hindi yung ngingiti lang kayo. So, saan po, nung nagdasal po ang mayaman na hipuin, isawsaw ni Lazarus ang kanyang daliri sa tubig at hipuin ang kanyang mga dila o labi sapagkat mainit ang kanyang kinaroroonan. Sabi ni Abraham sa kanya, alalahanin mo nung ikaw ay sa sanlibutan pa, nagpakasasa ka sa lahat ng bagay. Ngayon, ikaw ay nagdusa, si Lazarus sa sanlibutan ay nagdusa, ngayon siya ay kinupkup at kinalinga. At gusto kong sabihin at ipahatid sa inyo na maaring sa mundong ito, mayroon tayong kapighatian, mayroon tayong pagdurusa, pero darating ang panahon na ang pagkupkup at pagkalinga sa piling ng Lord ay ating maranasan. Amen. Amen? Sabi pa po ni Abraham, hindi po pwedeng gawin ni Lazarus na isawsaw ang kanyang daliri at puntahan ka sa kinaroroonan mo sapagkat mayroong malaking bangin. Sa mga katuwid, kung saan ka noong namatay ka, doon ka na lang. Thank you very much. Sabi ni Abraham, ang mga narito ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparito. Klaro ba? Klaro. Sa mga katuwid, kung namatay ka at napunta ng impyerno, pwede ka pa bang idasal para makapuntang langit? No. Hindi na. Klaro ba? So, uubra pa ba yun kapag pinagdasalan ka na nung namatay ka at hindi mo tinanggap si Kristo, makapasok ka pa ng langit? Hindi na. Maliwanag po yun. Klaro ba? Hina naman ang amen nyo. Gusto ko kasing tukuyin sa bagay na ito na para masigurado na hindi ka mapuntang impyerno,
tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa Amen. gabing ito. Amen. Amen ba? Sino dito ang tumanggap na kay Kristo? Taas ang kamay. Kamot. Okay. So, tinanggap niya na si Kristo. Tanong ko uli. Pag namatay kayo ngayon mismo, saan ang punta nyo? Sa langit. Mayroong isang mapuntang langit. Yung hindi sumagot, maaaring hindi nila alam. Ha? Kung talagang tinanggap mo si Kristo, hindi bali na ang makasalanan ka, ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay taglay mo na. Makapasok ka sa langit, hindi dahil mabait ka. Lahat naman tayo hindi mabait eh. Lahat naman tayo makasalanan. Kahit mabuti pa tayong tao sa harapan ng Diyos, tayo'y makasalanan lahat. Pero kapag tinanggap mo si Kristo, hindi niya nakikita ang ating kasalanan sapagkat binayaran na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen po ba? Okay. Halimbawa po, ikaw ngayon ay sumampalataya at tinanggap mo si Kristo, may garantiya ba na ikaw ay hindi mapuntang impyerno? Sigurado ka ba? Okay, wala namang nakakatiyak sa atin kung bukas gising ka pa. Walang nakakatiyak, hindi namin maigarantiya na kahit payapa pa ang dagat bukas, walang garantiya na iyon na makarating kami ng Tambaw. Huwag naman sana. Pero ang katanungan doon, may katiyakan ka ba sa kaligtasan mo sa sandaling ito? Hello? May kausap pa po ba ako? May katiyakan ka ba sa kaligtasan mo? Oo, ba't wala nang nasagot? Sabi nila, hindi pa puntang impyerno, tapos hindi pala tiyak? Oo. Sabi sa Bisaya, pag sure ba? Okay, patunayan ko sa inyo sa Biblia na pwede tayong magkaroon ng katiyakan sa ating kaligtasan. Sabi naman ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay ang bugtong niyang anak upang sa sino mang sumampalataya sa Kanya ay maligtas. Wala pong sinabi doon sa sino mang Seventh-day Adventist na sumampalataya ay maligtas. Wala pong sinabi doon na sino mang sumampalataya na nagsisimba sa Katoliko ay maliligtas. Wala sinasabi doon na sa sino mang sumampalataya na nagsisimba sa God Most High ay maliligtas. Ang sabi lang doon, kapag ikaw ay sumampalataya, ikaw ay maliligtas. Amen. Kaya hindi na po importante yan kung ano